Dahil wala ng magulang, namuhay si Marian kasamang kapatid ng kanyang ina at sa pagdating ng araw ay naging problema niya. Isang taon na lang kasi ay graduate na sa kolehiyo si Marian Castro. Ngunit ayaw nang sustentuhan ng kanyang tita Alma ang kanyang pag-aaral. Simula noong magkaroon ng tita niya ng live-in partner. Ito ang nagpalaki sa kanya simula noong mamatay ang mama niya. Ngunit ngayon ay pinapaalis na siya nito sa pamamahay nito. Sa kagustuhang makapagtapos ay pumayag siyang sumali sa isang sorority na nangakong tutustusan ng pag-aaral niya. Ngunit hindi niya alam na ang pagtanggap sa kanya ay may kapalit na mainit na gabi mula sa leader ng kasapi nilang fraternity. At mas hindi siya handa matapos magbunga ng kambal ang pangyayaring iyon. Kambal mula sa lalaking hindi niya kilala at ni minsan ay hindi nasilip. Paano niya sasabihin ngayon sa bagong amo niyang si Harry Roosevelt na isa siyang single mother gayong ang gusto nito ay dalagang sekretarya? I might require you to work 24/7, so make sure you don't have any extra baggage to attend to. Don't worry, I'll pay you triple or name your price. Seryosong saad nito matapos iabot sa kanya ang blankong tseke. Madiing tinali ni Marian ang sintas ng luma niyang sapatos. Kalahating oras na lang ay magsisimula ng klase niya, ngunit tinihintay niya pa ang perang ibibigay ng kanyang tita Alma. Panghuling taon na niya sa kolehiyo sa kursong business management. Gusto niya ay siya na ang mag-manage sa maliit na restaurant na iniwan ng yumao niyang ina na hawak ng tita niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at napasandal sa lumang sofa matapos marinig ang halihingin ng tita niya mula sa kwarto. Sigurado siyang naroon na naman ang kinakasama nitong lalaki na si Raul. Naiiling siyang pumikit. Maya-maya pa, matatapos ang mga ito kaya naman tumayo na siya at kumatok sa pinto ng kwarto. Tita, aalis na po ako. Oh, edi umalis ka. Raul, muling hiyaw pa nito. Yung pera ko po, paalala niya pa rito. Ngunit daing at halinghingang sagot nito. Paulit-ulit niyang kinatok ang pinto. Ang huling bigay nito ay 500 na pinagkasya niya ng 1 linggo. Ayaw naman niyang basagin ang alkansyang baboy niya na mamiso lang ang laman. Nabitin sa ere ang pagkatok niya nung bumukas ang pinto. Niluwa noon si Raul na pawisan. Tanging basketball short ang suot. May hawak din itong libo-libong pera sa kamay. Namumutok ang mga braso nito at halos masakop ang pinto sa laki ng katawan. Mukha pa itong aburido noong tumingin sa kanya kaya napatras siya. Istorbo, parinig pa nito bago siya lagpasan. Napamaang siya at kagad na pumasok sa kwarto. Huli niya pang nagsusuot pa lang ng t-shirt ang tita niya. Pera lang ang habol sa'yo ni Raul, tita. Hiwalayan mo na yun. Ang laki ng katawan nun at kaya nung magtrabaho. Huwag kang makialam sa desisyon ko at hindi naman kita anak. Ikaw ang lumayas kung gusto mo. Bukas makalawa ay dito natitira si Raul. Mas maganda siguro kung humanap ka ng ibang matitirahan at baka maging kaagaw pa kita sa kanya. Malaki ka na, kaya mo na sarili mo. Pinal nitong sambit bago nagsuot ng underwear. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ginagatasan ka lang ng pera ni Raul, tita. O ayan, 2,000 para matikom yung bibig mo. Huling baon mo na yan ha. Gagamitin ni Raul ang pera at magtatayo siya ng talyer. Hindi po pwede yun. Mas lalo siyang nanlumo. Pera ni mama ang mga yan, kita sa restaurant niya, tita. Huwag naman po kayo magpabilog kay Raul. Hindi niya mapigil ang ilakas ang boses niya. Napalunok pa siya at natakot nung tumayo ito at lumapit sa kanya. Matalim ng tingin nito. Aba, anong pera ng mama mo? Ilagay mo sa kokote mong matagal ng patay ang mama mo at akin ang restaurant na yon. Pinag-aral at pinakain na kita. Nasa tamang edad ka na at kaya mo na magtrabaho. Ilang beses pa nitong tinulak-tulak ang noo niya. Hala sige, layas! Galit pa nitong sigaw bago siya itinulak palabas ng pinto. Pinigil niya ang mga luha. Bandang huli hindi niya nakuha ang 2,000 bigay nito. Nanghiram patuloy siya ng pera kay Nelia. Paanong OJT mo? Titigil ka? Kailan ang huling taon na? Nasapon niya ang noo at napasubsob sa mesa. Simula nung maging boyfriend ng tita niya si Raul ay naging ganun ang tita niya. Ewan ko, hindi ko na alam, Nelia. Bumikig ang lalamunan niya sa badyang pag-iyak. Ni hindi niya pinansin ang grupong lumapit sa kanila, si Atina, bulong pa sa kanya ni Nelia. Si Atina pinakasikat sa university nila. Mayaman, makinis at madaming kakilala. Napasili pa siya dito. Malaki ang ngiti nito.
Litaw ang nakabraces ng ngipin. Ni hindi gumagalaw ang kulot na buhok na kulay blonde. Napaayos siya ng upo noong maglapag ito ng papel. We're recruiting members for our sorority. You might want to join. Tonight is the initiation. Magiliw nitong saad. Nangunot ang noon niya, alam niyang hindi magandang sumali sa sorority. Ngunit noong mabasa niya mga benefits sa papel ay napalunok siya. Free education and free allowance. Mayaman lahat ng kasalit mang iilang negosyante. Nagpaparami lang kami ng miyembro. No fees, all free. Don't worry about the initiation, hindi naman yun masakit. I would love to see both of you tonight. Kumindat pa ito bago umalis kasamang dalawang alagad nito. Magandang benefits nila, Marian. Solve ang problema mo kapag sumali tayo. Dumakwang ito't nilapit ang tenga sa kanya. Saka alam mo ba, balita ko may kasapi silang fraternity na puro gwapo. Dagdag na bulong nito bago humagikik. Wala siyang pakialam sa mga gwapo. Ang kagustuhan niyang makatapos ng kolehiyo ang nagtulak sa kanyang sumali. Makailang beses niya pang sinuklay ang malambot, tuwid at maitim na hanggang balikat niyang buhok. Ginamit niya rin ng lip balm upang malambot tingnan ang mga labi niya. Kaunting polvo lang ay sinot na niya ang puting lumang bestida niya abot hanggang tuhod at sandalyas na naging dirty white na. Kabado pa siya noong makarating sa hideout ng mga ito. Nasa pila na rin si Nelia na kagad kumuway sa kanya. Mabilis siyang lumapit. Piliin daw natin yung sarap, sabi ni Athena. Lahat kasi ng pumili ng hirap ay dinadala sa kabilat nakakatanggap ng hampas at palo. Bulong nito. Ha? Akala ko ba hindi masakit ang initiation nila? Hindi nga kapag sarap ang pinili mo. Basta doon tayo sa turo ni Athena. Ayoko magkapeklat, Mar. Napanunok siya at hindi mawaring kaba sa dibdib niya. Makailang beses niya pang pinisil ang mga kamay. Nelia Evora! Sigaw ng lalaking tingin niya ay bouncer. Nagtaas ng kamay ang kaibigan niya bago humarap sa kanya. Tandaan mong pipiliin mo, Mar. Yun ang pipiliin ko. Magkita na lang tayo ulit bukas para sa pangarap, Mar. Pagpapasigla pa nito, ngunit hindi niya masuklian ng ngiti. Siya na ang kasunod pagkatapos nito, ngunit hindi na siya mapakali. May tatlo pang babae sa likod niya at dinig niyang pipiliin din ng mga itong pinapipili sa kanya ni Nelia. Marian Castro! Napaigtad siya sa malakas na sigaw ng bouncer. Muntik pa siyang madapa sa pagkataranta para lang makalapit. Tumuwid siya ng tayo, pinasadahan siya nito ng tingin. Nangunot ang noon nito ngunit hindi nagkomento. Baka iniisip nitong bata siya sa height niyang 5'5" at balingkinitang katawan. Sarap o hirap, miss? Hindi nakangiting tanong nito. Napalunok siya at naumid yatang dila, pero kailangan niya sumagot. Malaking binipisyong makukuha niya kapag natanggap siya sa sorority ni Athena. Sarap po. Pikit matang sagot niya. Inangat itong palad at agad na lumapit ang isa pang bouncer. Nandyan na ba si Jaguar? Tanong nito sa tinawag. Kadarating lang pero nasa kwarto na. Good, ibigay mo yan sa kanya at ipaalala mong berhen yan. Utos pa nito sa lalaki. Nangunot ang noo niya ngunit napapikit nung basta na lang siyang lagyan ng blindfold sa mga mata. Bakit po may blindfold? Kabadong tanong niya. Hindi mo pwedeng makitang makakasama mo. Bawal mong silipin o tanungin ang pangalan niya. Kapag ginawa mo yun, madidisqualify ka at hindi ka tatanggapin sa grupo. Paalala pa ng bouncer na lumapit. Tinatak niya sa isip ang mga sinabi nito. Napasunod siya noong hilahin siya nito sa kung saan. Narinig niya rin ang tunog ng doorknob. Marahan pa siya nitong tinulak sa loob. Sumalubong sa kanya ang mabangong amoy ng lemon. Hindi niya mawari kung air freshener yun o pabango. New recruit? Tanong ng mababatila na mamaos na boses. Nanindig pang mga balahibo niya sa bahagyang lamig sa boses nito. Berhen yan, ingatan mo. Nahigit niya ang hininga at kinabahan ng bitawan na siya ng lalaki. Ramdam niya bigla ang tensyon sa paligid, maging ang mariing titig sa kanya. I'm not gonna educate you. I hope you know why you are here and why you came here. Willingly. Seryosong sabit pa nito gamit ang namamaos nitong boses. Mabilis siyang tumango. Ang sabi sa kanya, mabilis lang initiation kaya baka tanong nga lang yun. I want to finish my studies. That is why I came here. Kabadong sagot niya, ngunit malutong na pagmumurang narinig niya mula dito. Kasunod ay ang pagbukas ng pinto. Inosente itong ni-recruit niyo. Get her out of here! Biglang sigaw nito sa labas.
You can't back out, Jaguar. Alam mo mangyayari sa kanya kapag pinailis mo siya ngayon. Madiing sagot ng kung sino. Marahas na buntong hiningang narinig niya at malakas ding sinara ang pinto. Nagtaasa muli ang mga balahibo niya sa gulat nung humawak ang may kagaspangan nitong palit sa braso niya. I hope you won't regret coming here. Mabigat nitong bulong. Nanlamig siya nung umikot ang malaking braso nito sa bewang niya. Sa tadya niya ay malaki din ang katawan nito lalo na noong lumapat ang balikat niya sa malapad nitong dibdib. Napaatras pa siya nang maramdaman ang daliri nitong binabang strap ng kanyang bestida. Anong gagawin mo? Humakbang to na ikinatras niya. Mahina siyang napasigaw sa pagbagsak niya sa kama. Gulat pa siya sa malaking katawang biglang umibabaw sa kanya. Kumalabog ng hustong puso niya. Sakop na sakop ng malaking katawan nitong katawan niya. Sandali! Sinubukan niyang pigilan ang dibdib nito kahit hindi niya nakikita. Ngunit hinuli nitong mga kamay niya at parehong pininit sa kama gamit ang isang palad nito. Bumigat ang paghinga niya lalo na noong sumiksik sa looban ng bestida niyang malaking palad nito. You should not have come here, miss. Now you left me no choice but to take you. Mabigat na bulong nito bago lumapat ang mga basang labi sa kanyang leeg. Lalo siyang nanlamig matapos matantong nangyayari. Hindi siya nakakilos. Ang naglalakbay nitong mainit na palad at ang malaking katawan nito sa itaas niya ay sapat na upang mangilid ang mga luha niya. Huwag po! Nanginig ang boses niya. Marahas na bumuntong hiningang lalaki. You chose this. I tried my best to help you. The least thing I can do is to be gentle. Tila nahihirapang bulong nito na panunok siya kahit paunti-unti nitong naalis ang mga saplot niya. Niyakap siya ng malamig na aircon, ngunit natakpan sa init na malaking katawan nitong nasa itaas niya. Ang kabog ng dibdib niya ay walang kasing lakas sa pinaghalong kaba at kung ano man ang pinaparamdam nito sa kanya, lalo na noong dumaustos ito pababa. Nanginig ang mga hita niya nang maramdaman ang mainit nitong paghingat, bibig nitong dumampi doon. Pinagpawisan siya ng malagkit kasabay ng kaba. Tanging impit na ungol at daing ang naibulalas niya. Napapabalikwas ang bewang niya ngunit hindi ito masipa. Para siyang naistatwa noong magtagal ito doon hanggang sa mahabang ungulang kumuwala sa mga labi niya. Hindi siya nakaprotesta. Naumid ang dila niya at hindi mahanap ang boses niya. Sunod na lang niyang namalaya na yung pagtulon ng luha niya sa hapdi matapos mag-isang katawan nila. Namilipit siya sa sakit sa bawat galaw nito. Tila napunit na nito lahat ng nasa loob niya at kahit bagalan pa nito ay hiyaw ang kumakawala sa bibig niya. Pinirmi pa nito ang bewang niya. Nawala na rin ng lakas sa mga kamay niya na kahit binitawan nito, hindi siya nakakilos para itulak ito. Namimigat ang paghinga niya at napapaigik sa bawat madiing galaw nito sa loob niya. Ramdam na ramdam niya ang malaking katawan nitong gumagalaw sa kanyang itaas. Hindi niya alam kung paanong natapos ang pangyayaring yon. Ang alam niya lang ay nakuha ng isang estrangherong lalaki ang puri niya. Pagising niya ay nananakit ang katawan niya. Takot pa siyang alisin ng blindfold ngunit kusa yung nalaglag. Namulatan niya ang tahimik na kwarto. Walang bakas na may nakasama siya ngunit ang dugo sa kobre kama ay patunay na wala na sa kanyang iniingatan niya. Napasubsob siya sa kanyang tuhod at napahaguluhol. Masyado siyang nagpadalos-dalos sa desisyon niya. Dapat ay inalam niya na muna kung anong klaseng sarap ang sinasabi ng mga to. Kahit hirap maglakad ay pinilit niya ang sariling magbihis at umalis sa lugar na yon. Wala na rin naman ang mga bouncer. Kahit si Nelia hindi niya mahagilap. Sa sobrang pagod niya, hindi na niya pinansin ang boyfriend ng tita niya na nasa sala. Diretso siyang kwarto at binagsak ang katawan doon. Ang masama, nilagnat pa siya at napanaginipan ng ilang beses ang nangyari. 3 araw din siyang hindi nakapasok. Para siyang lutang na naglalakad noong pumasok na sa eskwela. Natulala pa siya sa nakangiti niyang kaibigan. Bayad ng tuition fee nating dalawa. Ang galing, may allowance pa, Mar. Hagikik nito bago pinakita ang cheque na may malaking halagang nakasulat. Napalunok siya. Eto na yon. Eto nang kapalit na pagsalin nila sa sorority. Dapat bang kalimutan na lang niyang nangyari sa kanila ng lalaki? Ang balita ko'y mga fraternity leader ang mga lalaki yun, Marian. Hindi ko rin nakilalang sa akin. Kwento pa ni Nelia sa kanya. Hindi ka ba umiyak o nasaktan? Ako kasi pakaramdam ko na hating katawan ko. Mahinang sambit niya. Namulang pisngi nito. Hindi ko una yun kaya. Sakto lang ang sakit. Napaawang ang mga labi niya sa kaibigan. Hindi pa mag-sink in sa kanya yon.
Wala naman siyang karapatang husgahan ito kaya tumango na lang siya. Wala bang meeting ang sorority ngayon? Gusto ko magtanong kay Athena. Baka pwede ko nang makita man lang yung jaguar na nakasama ko. Imbis ay liko niya sa usapan. Hindi tayo natanggap doon, Marian. Ano? Paano hindi? Pero bayad ng tuition fee based na rin sa benefits nila. Umiling to. Bayad yun sa atin, Marian. Hindi tayo kasapi ng grupo nila. Hindi tayo tinanggap. Para siyang nabingi sa narinig, kumuyom ang kamao niya. Ang ibig sabihin ay inali lang sila ng mga fraternity leader na yon. Gusto niyang magdamdam at ibalik ang perang natanggap, ngunit hindi niya magawa, lalo na mas mahigpit ang sa perang tita Alma niya. Nakasurvive siya ng halos 2 buwan sa allowance na bigay ng grupo. May natira pa, ngunit hindi sasapat yon kaya muli siyang kumatok sa kwarto ng tita niya. Tita, hihingi po sana ako ng allowance. Nabitin sa erang kamay niya at napatingala kay Raul. Noong buksan itong kwarto, sumandal pa ito tumalokip-kip. Napatras siya nang bigla siya nitong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagtagal pang mga titing ito sa mga dibdib niya, kaya nayakap niyang sarili. Bakit ka nandito? Nasaan si Tita Alma? Ngumisit at mas niluwangan ang pinto. Dito na ako nakatira. May binili lang ang tita mo. Kalahating oras pa yun sa bayan, baka gusto mong paligayahin na muna kita. Napasinghap siya sa takot at tumatras. Manyak! Galit niyang sigaw dito ngunit pilit nung inabot ang siko niya, tinila siya papasok sa kwarto. Mabilis lang, Marian, hindi malalaman ng tita mo. Tayong dalawa lang. Bitawan mo ko! Ayoko sa'yo! Malakas niya itong nasampal. Nabitawan siya nito at sinalong pisngin sinampal niya. Punyeta ka! Marian, bakit mo sinampal si Raul? Biglang sigaw ng tita niya mula sa likod kaya natulo siya sa kinatatayuan. Mabilis pa nitong nilapitan si Raul na umaktong dinadaing ang pisngi. Nanginig siya sa kaba, lalo na sa nalilisik na tingin ng tita niya. Tita, kasi lumayas kang punyeta ka? Palamunin ka na nga lang, hindi ka pa marunong rumespeto. Namilog ang mga mata niya noong bigla na lang siya nitong hilahin sa buhok at kalad ka rin sa labas ng bahay. Tita, nagkakamali kayo. Sinubukan niya akong dalhin sa kwarto. Wala akong pakialam. Napakalandimot pati boyfriend ko inaakit mo. Sigaw nito bago siya tinulak sa labas ng pinto. Muntik na siyang sumubsob sa lupa kung hindi siya nakabalanse. Malakas pa nitong sinaradong pinto ngunit bumalik para lang itapon sa pagmumukha niyang iilang damit. Lumayas ka at huwag ka na babalik dito. Hindi ko kailangan ng malanding pamangkin. Sobrang lakas na sigaw nito na nakapagpalabas sa mga kapitbahay nila. Hiyang-hiya siya noong magbulungan ng mga yon. Nayakap na lang niya ang mga damit at ang alkansyang baboy niyang tinapon ito sa kanyang paanan. Nagbagsakan ang mga luha niya. Gusto niyang ipaglaban na bahay ng mama niya, ngunit alam niyang hindi na makikinig ang tiyahin niya. Tinago na lang niyang mukha sa mga damit na hawak at mabilis na nagtawag ng tricycle. Nagpunta siya kila Nelly at maging ito ay gigil na gigil sa tiyahin niya at kay Raul matapos niyang magkwento. Ipabarangay mo, Marian. Wala siyang karapatan sa bahay na yon. Sa'yo yun. Pati ang negosyo ng mama mo, sa'yo yun. Pinagkaitan ka niya, lahat ng pera ng mama mo siyang nagwaldas. Kumukulong dugo ko sa tita Alma mo. Umakto pa tong manunugod, ngunit pinigilan niya sa siko at umiling dito. Uwag na, Nelia. Hindi ko rin namang gugustuhin bumalik doon, lalo na kung naroon si Raul. Pero paano ka? Saan ka titira? Paano pag-aaral mo? Patapos na tayo, Marian. Bayad na rin ang tuition fee mo. Bumagsak ang tingin niya sa sahigat ng labong mga mata. Hindi niya rin alam kung paano malalagpasan iyon pero pinilit niyang maghanap ng trabaho at apartment na maliit. Sakto lang sa kanya, ngunit pagod na pagod nga lang siya bilang waitress ng eatery. Makailang beses tuloy siyang nakatulog sa klase at ang huli ay nahuli pa siya ng lalaking matandang professor niya. Miss Castro, alam mong bawal matulog sa klase ko. Napalunok siya at hindi mapigilan ang mga pumipikit na mga mata. Sorry sir, hindi na po mauulit. Umismidit at lumayo, ngunit nung makita siya na muling pumikit ay galit na siya nitong pinalabas. Nanghihina tuloy siyang napakapit sa padar ng hallway. Naghabol ng paghinga at pakiramdam niya ay umiikot ng paligid niya. Isang hakbang pa ay alam niyang sinakop na siya ng dilim. Noong magising ay nasa tabi na niya si Nelia na mukhang kinabahan. Mabilis pa itong umalalay noong pilitin niyang umupo.
Anong nangyari? Saka bakit ako nasa klinik, Nelia? Natameme ito ngunit nangilid ang luha sa gilid ng mga mata. Binugso tuloy siya ng kabat na patitig dito. Bakit, Nelia? Suminghot ito. Buntis ka, Marian? Tila nawalan siya ng paghinga sa narinig mula dito. Napalunok siya at nag-init ang sulok ng mga mata. Hindi gumamit ng protection na nakasama mo sa initiation, Marian. Binuntis ka niya. Sobrang hinang sambit nito. Bumagsak ang luha niya at nanginginig ang kamay na dumapo sa impis niyang tiyan. Patakaran ng fraternity nila na gumamit ng proteksyon. Pero dahil buntis ka, sigurado akong hindi siya gumamit nun. Patuloy pa nitong paliwanag, ngunit nabablangko ng isip niya, lalo't hindi na niya alam ang sunod na gagawin sa buhay niya. Paano ko siya mahanap, Nelia? Paano na ako? Hindi ko pa kaya. Tuloy-tuloy na naglanda sa mga luha niya habang inaalalang pangalan ng lalaki. Jaguar. Tama, Jaguar ang pangalan niya, Nelia. Hanapin natin, itanong natin kay Athena. Pagsusumamo niya sa kaibigan, ngunit umiling ito. Jaguar is just a code name, Mar. Sigurado ako hindi rin siya kilala ni Athena, lalo na kung isa siya sa mga leader. Sagot nito na nagpabagsak sa mga balikat niya. Tingin ko, sinadya niyang buntisin ka. Muling sambit nito na nagpakuyom sa kamao niya. 5 years later, para siyang pinutulan ng pakpak dahil sa nangyaring yun sa buhay niya. Wala siyang choice noon kung hindi tumigil sa pag-aaral at mag-focus sa trabaho para may pera pagkapanganak niya. Sinubukan naman niyang hanapin ang lalaki. Pati nga si Athena ay ginulo niya ngunit bigla na lang itong naglaho na parang bula. Pati ang kaibigan niya si Nelia ay bigla ring nawala at hindi alam kung saan napunta kaya natakot siyang maghalugog pa ng impormasyon. Ang tanging nalaman niya ay leader ng Alpha Omega Fraternity ang lalaking nakakuha sa pagkaberhen niya. 5 taon nang lumipas ngunit hindi niya talaga makakalimutan ang nangyaring yon. Lalo't 2 supling ang pabaon sa kanya ng lalaki. Mama, wait ka namin mamaya. Promise mo bibili po tayo ng toys? Kumurap-kurap pa sa kanya. Ang biluging mga mata ng anak niyang babaeng si Ophelia. Marahan siyang lumuhod at inayos ang pagkakapigtail ng buhok nito. Promise, huwag kang lalayo kay Ken ha? Makinig ka kay teacher. Habilin niya dito bago marahang hinila din ng palapit ang anak niyang lalaking si Kennedy. Mama, yung book, isa na lang bilhin mo po. Share na lang kami ni Ophel. Marahang palala sa kanya ni Kennedy. Pilit siyang ngumiti sa mga to. Parehong nasa daycare ang dalawa. Pinipilit niyang maibigay lahat ng pangangailangan nila pero sobrang hirap lalo't hindi siya tapos ng kolehiyo at hindi makahanap ng trabahong mataas ang pasahod. Hindi pwede, Ken. Kailangan tig-isa kayo. Doon kayo sasagot. Ako nang bahala. Bantayan mong kapatid mo. Baka makipag-away. Ginulo niya pong buhok nito at marahang kinurot ang hindi kalakihang pisngi. Pwede naman ako sa papel ang sasagot, Mama. Pinilit nitong inilingan siya. Ayaw niya ng ganun, hindi niya ipagkakait ang magandang edukasyon sa mga anak niya. Hindi hanggat nabubuhay siya. Si Mama nang bahala, ubusin yung baon niyo, okay? Malawak na ngumiti si Ophel sa kanya tumawak sa braso ng kapatid. Si Ken naman ay pilit na ngumiti. Mama, ingat! Sabay pang sigaw ng dalawa bago maglakad papasok sa classroom. Pinigilan niyang naninikip na dibdib matapos tumama sa liwanag ng araw ang mga mata ng mga ito at masilayan kung paanong naging kayuminggi ang mga itim na mga mata ng mga to. Ilang beses na niyang hinanap sa mga lalaking ganong klase ng mata. Maitim kapag walang araw ngunit kulay kayumanggi kapag nasisinagan. Hinig ganon ang mga mata niya kaya sigurado siyang namana ng dalawang yon sa mga ama ng mga to. Hindi rin siya naniniwalang sinadya siyang buntisin ng lalaking yon. Dahil hanggang ngayon, walang nagpapakilala para akuin ang mga anak niya. Bumuga siya ng hangin at kagad na nagtungo sa opisina ng abogadong amo niya. Ngunit masamang balita ang bumungad sa kanya. I'm really sorry, Marian. Ipapasara na ang firm. Sa bahay na muna magtatrabaho ang asawa ko at ako na muna ang sekretarya niya. Pasensya ka na, huling sahod mo na to. Nilapit pa ni Mrs. Antenor ang sobre sa kanya. Napalunok siya at napatitig doon. 2 taon na siyang sekretarya ni Mr. Antenor at hindi naman lingid sa kalaman niyang pabagsak ng firm nito. Nilunok na lang niya ang bikig sa lalamunan niya. Sigurado siyang mahirapan na naman siyang maghanap ng trabaho. Nakagat niya ang ibabang labi. Umikot na rin sa isip niya mga bayarin niya. Simula sa renta sa bahay, sa kuryente, allowance ng kambal at mga bayarin sa eskwela.
Wala po ba kayong kilala na pwede kong lipatan, Mrs. Antenor? Bumuntong hininga ang ginang. Tatawagan kong kakilala ko, iha. Itatanong ko kung may alam siyang naghahanap ng sekretarya. Pero hindi ako nangangako. Tatawagan na lang kita. Bagsak ang balikat na umalis siya doon. Halos hindi siya makalunok matapos bilangin ng iilang libong sahod niya para sa buwan na yon. Tubig nga lang ang binili niya sa convenience store habang nagtitingin-tingin sa dyaryo. Kahit anong trabaho papatusin na niya kaysa walang trabaho sa loob ng ilang buwan. Tanggal na naman. Pang-ilan na yan ngayong buwan. Ano bang gusto niya? Single? Walang single na babaeng papatos sa gusto ni Mr. Roosevelt. Fine, Emil. Ako na maghahanap ng bago niyang sekretarya. Kainis. Nagpantingan tenga niya sa narinig at mabilis na napaangat ng tingin sa ginang na aburidong binaba ang hawak na cellphone. Mabilis siyang tumayo noong akma itong lalabas sa convenience store. Nagulat to nung pigilan niya sa braso. Bakit, iha? Kumunot ang noon ito sa kanya. Sa tansya niya ay nasa edad 45 na ito base na rin sa ilang litaw na puting buhok. Naghahanap po kayo ng sekretarya? Kabadong tanong niya. Literal na pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa kaba niya ay nabitawan niya ang braso nito. May asawa ka? Mabilis siyang umiling. Wala po. Tumango ito't nilahad ng kamay kaya mabilis niyang nilagay doon ang resume niya. Mabilis nitong pinasadahan ng papel bago pinasok sa bag nito. Tanggap ka na, sumama ka sa akin. Walang pagdadalawang isip siyang sumama sa ginang. Imbis na sa kumpanya ay sa malakit modernong bahay siya dinala. Sa isang exclusive subdivision yon. Babasagin ang dingding at kumikinang ang mga mamahaling muebles ng bahay. Kulay abo at puti ang bahay kaya sigurado siyang lalaki ang magiging amo niya. Ako si Mara, iha, pinakasekretarya ni Sir Harry. Bukod sa akin may isa pa siyang sekretarya, si Emil. Pareho kami sa kumpanya at kailangan pa ng isa pang sekretarya ni Sir Harry. On call at kung pwede ay stay in. Natigilan siya sa sinabi nito. Stay in po? Hindi pwede sa kanyang trabahong ganun, lalo na kung hindi pwedeng dali ng mga anak niya. Bawal ba, iha? Kaya tinanong kita kung may asawa ka. Madalas na magtrabaho sa bahay si Harry. Workaholic at umaabot ng madaling araw. Kailangan na may mag-remind sa kanya sa schedule at dapat niyang pirmahan. Hindi naman madalas na stay-in pero paglalaanan na kita ng kwarto dito. Wala ka naman din sigurong anak, hindi ba? Gusto niya ay single, walang extra baggage at kayang magtrabaho. Sana naman ikaw nang hulit magtatagal dito sa bahay niya. Patuloy na paliwanag nito. Nakagat niya ang ibabang labi kung ganoon hindi niya pwedeng sabihin na may kambal siyang anak. Maglipat ka na ng iilang gamit mo. Pwede kang bumalik bukas ng umaga para pag-usapan ng sahod mo. Nasa event pa si Sir Harry at madaling araw pa babalik. Lahat ng gamit dito pwede mong gamitin. Kung masipag ka, linisin mo na rin. May dagdag sahod naman. Isabay mo na rin ang kwarto niya. Hindi po ba nakakatakot si Sir Harry? Natigil to sa tanong niya pagkaranay tinurong malaking portrait sa sala. Sinundan niya yun ng tingin. Nagtaasan ng mga balahibo niya sa klase ng tingin nito sa kamera. Galit maging ang magkasalubong nitong makapal na kilay. Walang ngiti ang manipis na labit mabalbas na panga. Halata ring matigas ang panga nito at ang ilong sobrang tangos. Maging ang buhok nitong nakasuklay patalikod ay kumikinang sa larawan. Higit sa lahat, litaw ang matipunong dibdib nitong may makapal na balahibo. Sa larawan ay seryoso itong nag-aayos sarilong pambisig. He's Harry Roosevelt and he's perfectionist. So please, beware. Huwag kang gumawa ng bagay na ikakagalit niya. Kung ayaw mo mawalan kaagad ng trabaho, iha. Madiing paalala nito kaya napalunok siya. Kaya niya ba? Kaya niya bang pagsilbihan ng lalaking sa larawan pa lang ay mukhang papatay na? Paano pa sa personal? Baka hindi na siya makahinga kapag nakaharap to. Gusto kanyang makausap. Gulat pa siya noong ilahad ni Miss Mara ang cellphone sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap yun at nilagay sa tenga niya. Dinig niyang mahinang musika sa background ngunit mas dinig niya ang mabibigat nitong paghinga. Your name? Suabe at malamig ang boses nito kaya nahigit niyang paghinga. Marian Castro po, sir. Mahina ngunit maras na paghingang narinig niya mula dito. Marian, namamaos na sambit nito sa pangalan niya at hindi niya alam kung bakit naghatid yon. Nang kakaibang init sa kaibuturan niya. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone kay Miss Mara. Tumatahip ang dibdib niya at hindi kayang kausapin ang bagong boss niya. Babalik na lang po ako bukas, tarantang paalam niya. Kahit hindi pa ito umoo ay lumabas na siya ng bahay na yon. May mali sa pakiramdam niya. Bakit ganon? Bakit pakiramdam niya buong boses itong humagod sa katawan niya? Iniisip niya pa kung narinig na ba niya yon noon
Pamilyar ngunit hindi niya maalala. Marian. Muling umulit sa isipan niyang pagtawag nito sa kanya. Naipagdikit niya ang mga hita lalo tila na masaang nasa pagitan ng mga yon. Bumigat ang paghinga niya. Parang ayaw na niyang tanggapin ng trabaho, lalo na kung araw-araw niya makakasalamuha si Harry Roosevelt. Tulala tuloy siya noong sunduin ng kambal. Dinala niya pa sa malapit na bilihan ng laruan para na rin makalimutan niyang pagtawag ni Sir Harry sa kanya. Itong teddy bear na lang, mama. Kapag Barbie, ako lang maglalaro. Kapag car naman, si Ken lang. Pero tong bear, pwede kami share, mama. Masiglang tinaas pa ni Ophel ang maliit na puting teddy bear. Nahabag siya sa mga to. Hindi man lang niya maibili ng kahit tig-isang laruan. Hindi man lang niya mapakain sa sikat na fast food ang mga anak. Mabilis siyang tumango ngunit umiwas ang tingin nung mapansin ang paninitig ni Ken sa kanya. Binayaran na lang niya ang teddy bear para makauwi na sila. Akala niya nakaligtas na siya sa mapanuring titig ng anak ngunit hindi. Mama, yung book, kailangan na raw bilhin. Isa na lang mama, kay Ophel na lang. Kung hindi pwede, sa susunod na lang po ako mag-aaral. Kalmadong pagkausap ni Ken sa kanya. Parang pinilipit ang puso niya, hindi niya hayaang mangyari yon. Hindi deserve ng mga anak niya na maranasan ang nangyari sa kanya. Hindi Ken, bibilhin natin bukas yun. May bago na akong trabaho. Pinisil niya pa muli ang pisngi nito na mula ngayon lalo na't sobrang puti ng dalawa. Ang balak tuloy niyang pagtanggi na sa trabaho ay naudlot. Mas kailangan niya pala yon. Bahala na kung anong klaseng tao si Sir Harry, basta siya, trabaho lang ang gusto niya. Kinabukasan ay kinausap niya mga ito na gagabihin siya. Ayaw niyang iwanan pero hindi niya pwedeng isama. Kung malaki ang sahod niya, ikukuha siya ng bantay para sa mga to. Kabado siyang bumalik sa malaking bahay. Sa harap pa lang ng pinto ay kumakalabog ng dibdib niya. Kita niya doon ang mamahaling sport car na wala kahapon. Nanginginig tuloy ang kamay niyang i-input ang code na pinadala pa sa mensahe ni Miss Mara upang mabuksan niya ang pinto. Pagbukas ay tumambad sa kanya ang pares ng mamahaling itim na sapatos. Pinulot niya yun upang maitabi, ngunit nabaling ang atensyon niya sa mahinang hilik sa sala. Kinakabahan siyang lumapit, tumingkayad para lang masilip ang bagong boss niyang mahimbing ang tulog sa sofa. Halos hindi nga ito magkasya doon sa laki ng katawan. Ang isang binti nito'y nasa sahig habang isa'y nasa armrest. Una nito ang namumutok na braso at higit sa lahat ay bukas ang suot nitong puting long sleeve, kaya't malaya niyang nasilayan na makapal na balahibo sa matipuno nitong dibdib. Napalunok siya at imbis na lumiko ay umakyat ang tingin niya sa awang nitong mga labi, namumulat na kasilipang pantay-pantay na puting ngipin nito. Sa totoo lang, para itong modelo ng brief at toothpaste na lumalabas sa magazine. Pati pa nga'y naninigas at sigurado siyang hindi basta-bastang alaga nito sa ibaba. Shit, ano bang pinag-iisip niya? Are you dyan checking me out, miss? Namamaos pang bigkas nito bigla kaya napasinghap siya. Nabitin sa ere ang paghinga niya at namilog ang mga mata noong magkatitigan sila. Inaantok pang itim nitong mga mata at sobrang haba ng mga pilik mata kaya lalo siyang hindi makapagsalita. Close your mouth, your lips look so delectable. Inaantok nitong bigkas muli, ngunit ibang dating ng boses sa kanya kaya nag-init ang mga pisngi niya. Ang boses nito ay parang kagagaling sa nakakapagod na ehersisyo sa kama. Magaspang na namamaos. Close them please. I might kiss you if you keep drooling on me. Do you want me to take you here? Biglang tanong nito kaya namula lalong pisngi niya. Para siyang naiskandalo at hindi na makatingin dito ngunit nahuli niyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Hindi yun ngiti ko hindi maliit na ngisi. Lumitaw pa sa kanyang gilid ng labi nitong hindi kaalalimang dimple. Just kidding, let's talk inside my office. Bawi nito bago biglang bumangon. Mabilis siyang umiwas at napayuko nung basta na lang ito nagalis ng botones na long sleeve nito at swabe yung hinubad. Do I smell liquor? Mabigat na tanong nito kaya lang ay ayaw niyang lumingon dito. Kaya nanatiling titig sa sahig. I'm asking you, amoy alak ba ako, Marian? Halos paus na naman ang boses nito kaya napapikit siya ng mariin. Iba talaga ang hagod ng boses nito sa katawan niya. Lahat ng balahibo niya ay nagtataasan at pati puso niya ay nakikiliti. Napalunok siya noong maramdaman ang paglapit nito. Pagmulat pa niya ay mabalahibong pa ang nakita niya sa harap ng mga paa niya. No sir, hindi po kayo amoy alak. Kabadong sagot niya noong akma siya nitong hahawakan. Pagangat ng tingin niya ay seryoso tong nanditig sa kanya. Sa lubong ang kilay, hindi niya nga maitutok ang tingin sa mukha nito. Lalo't nakabalandra sa harap niyang hubad nitong katawan. Bumigat ang paghinga niya at gusto na lang pindutin ang matitigas nitong muscles. In my office.
May otoridad na nitong utos bago tumalikod. Napabuga siya ng hangin, napapaypay sa sarili at hindi maiwasang manghina. Parang naubos ang lakas niya dito. Sinulyapan niya na lang ang matipuno nitong likod na pumasok sa isang pinto. Huminga siya ng malalim ng ilang beses at binalik ang mga sapatos sa sahig bago sumunod. Nakasandal na ito sa swivel chair at mukhang hinihintay siya. Nahuli niya kaagad ang mariin nitong titig. "Here, Marian." Malalim na sambit nito at marahang tinimpa ang daliri nito sa mesa. Tahimik siyang lumapit kahit nahihiya. Na-conscious siya sa paninitig nito at nakiramdam niya ay hubad na siya sa isip nito. "I might require you to work 24/7, so make sure you don't have any extra baggage to attend to. Don't worry, I'll pay you triple or name your price." Seryosong sad nito matapos iabot sa kanya ang blankong tseke na may pirma na nito. Napatitig siya doon ngunit hindi inaasahan ang pagtayo nito at paglapit sa likod niya. Muli siyang naistatwa matapos maramdaman ang init ng paghinga nito sa bandang tenga at leg niya. Hindi pa siya nakakilos nung lumapat sa bewang niyang mainit at malaking palad nito. "Sir," kabado niyang bigkas. "Single?" Imbis ay tanong nito kaya mabilis siyang tumango. "Good. Virgin?" Sunod na tanong nito kaya nalaki ang mga mata niya. Hindi siya makasagot. Sasabihin ba niyang may anak na siya at kambal pa? Baka hindi siya nito tanggapin. "Yes sir," pagsisinungaling niya. Marahas itong huminga na tila nahihirapan at nagpipigil. Napangat ng bahagya ang balikat niya noong tumama doon ang matangos itong ilong na tila inaamoy siya. Nakiliti pa siya sa mabalbas nitong pangang humahagod sa balat niya. "Perfect for me." Halos dumikit pang labi nito sa paus nitong bulong kasabay ng pagdiin ng palad nito sa kanyang bewang na tila gusto na siyang sunggaban. Hindi niya alam na kanina niya pa pigil ang paghinga kung hindi lang ito lumayo. "Ikukuha kita ng dress. Will attend an event." Pinal na sambit nito kaya namilog ang mga mata niya. "Po, sir, hindi po pwede." Mas namilog ang mga mata niya noong tumama sa labi niya ang hintuturo nito upang patigilin siya. "Shh! Sasama ka. You're now my secretary. Kung nasaan ako, doon ka." Madiing sagot nito na akala mo hindi yun big deal. Hindi siya makareklamo. Paglabas ng opisina ito'y gusto niyang ibalik ang tseke. Tinawagan niya rin si Miss Mara. "Hindi ka pwedeng umatras, Marian. Lagyan mo ng 5 milyon yung tseke na yan para makabawi ka kung gusto mo. Kumpara sa mga nauna sa'yo, mas pabor si Sir Harry sa'yo. Mag-enjoy ka na lang sa event, iha." Napirmi ang mga labi niya. Dapat pala pinag-isipan niyang mabuti. Napilitan tuloy siyang mag-ayos. Hindi pa siya komportable sa baby blue cocktail dress na in-order nito. Yukong-yuko siya noong titigan nito. Naginit ang mga pisngi niya matapos masulyapan ng madiing titig nito. Para tuloy siyang hindi makahinga sa paninitig nito. Pakaramdam niya hinubaran na siya nito sa isip pa lang. "Chin up, you look gorgeous." Mahinang papuri nito. Sinubukan nitong hawakan ng bewang niya ngunit umiwas siya. Hilaw siyang ngumiti. "Alis na po tayo para kaagad makabalik sir." Nauna na siya sa harap ng sasakyan nito. Nanliliit ang tingin nito noong pagbukas niya ng pinto. Mali ba na umiwas dito? Boss niya ito't mali na magustuhan siya nito. Umikot ito sa driver's seat nung makaupo na siya. Namroblema pa siya paano aayusin ang seatbelt ngunit nahigit niya ang hininga nung ito mismong umagaw sa seatbelt niya at nag-ayos noon. Nasamyo niya tuloy ang matapang nitong pabango na may halong lemon. Akala pa niya ay ang air freshener pero hindi. Amoy lemon talaga to at masarap sa ilong. Malit itong nangunguso noong pandari ng sasakyan. Umiiwas siya ng tingin dito. Kumakalabog ang dibdib niya ngayong nasa isang sasakyan lang sila. Kinipkip niya pa ang bag sa mga hantad niyang hita. "How old are you, Marian?" Biglang tanong nito na muntik magpatalon sa kanya sa upuan. 25 sir." Never been touched? Never been kissed? And of course, no experience. Am I right?" Sensual at bulgar nitong tanong, tumiing bagang siya. Alam na niya ang kalibre nito kung bakit gusto nito ng virgin. Sigurado siyang marami na rin itong naikama at delikado siya kung hindi siya mag-iingat. "I'm not comfortable with those questions, sir." Pag-amin niya. Hindi to kumibo, nasilip niya ang pagsasalubong ng kilay nito. Nakasandal na mga siko nito sa bintana at pinaglalaruan ng mga ito ang ibabang labi nito. Isang daliring kamay lang ang gamit nitong pag-drive. Nakarolyo ang asul na manggas ng long sleeve at ang lakas manampal ng kayamanan ng mamahaling relo nito. "Would you like to pretend to be my girlfriend?" Biglang tanong nito sa kawalan. "Po," umigting ang panga nito. "My ex will be there with her new boy toy.
Ayoko talagang magpunta na mag-isa, but I have to show up. It's business related. Ipapakilala kitang bagong girlfriend ko. Don't worry, I'll pay you for this. Paliwanag nito. Pero sir, just this once, Kitty. After this, you can be just my plain secretary. Napakurap siya at napalinga pa sa backseat kung sinong tinawag nitong Kitty. Cute kitten. Nangingising sambit nito sa reaction niya. Nagingit ang mga pisngi niya. Walang hiya, siya palang pusa. Wala rin siyang nagawa. Nung pagdating nila sa event ay ito mismo nagayo sa braso niya at pakapit sa braso nito. Just stay beside me, Kitty. Smile as if you are head over heels for me. Nakangising paalala nito. Sa dami ng mga bigating tao ay naging peke ang ngiti niya. Sa isang pabilog silang mesa na puntat na upo. Ramdam niya kaagad ang titig ng isang babae sa kanya na tila gusto siyang patumbahin. Oh gosh, you got a new girl, Harry. I'm happy for you, iho. Hindi sana magloko katulad ng nauna. Ani ng isang ginang na bumeso kay Sir Harry. Tumabingi ang ngiti niya habang ang babaeng nakatitig sa kanya ay umirap. Humilig pa ito sa braso na lalaking katabi. We should go home early, babe. Bawal magpuyat ang buntis. Tinig niyang bulong nito sa lalaki. Ramdam niyang paninigas ng katawan ni Harry at kahit nakangiti ito sa kausap ay pasin naman niyang panakanakang pag-ikting ng panga nito. Emmanuel and I are having a baby boy, Mrs. Sandoval. Tinig niyang sagot ng babae matapos itong tanungin sa pinagbubuntis. Hindi na nga niya ito nilingon, bagkus ay natutukan titig niya kay Harry na naging sunod-sunod ang inom ng alak. Hindi siya nakatiis at inagaw ang brandy na hawak nito at ininom yon. What are you doing? Bulong na tanong nito. Hindi ka pwedeng malasing, magdadrive ka pa. Madiing bulong niya pabalik. Lumapit ito at nagtaasan ng mga balahibo niya noong dumikit ang ilong nito sa leeg niya. My Kitty is concerned. Namamaos nitong bulong kasabi pa ng pagdapo ng mainit itong palad sa hita niya. Ginalaw niyang hita ngunit dumi ng kapit nito. Wala tuloy sa sariling napainom siya ng alak. Karil, come back here. Nabaling ang atensyon niya sa lalaking Emmanuel yata ang pangalan. Tinatawag nito ang babaeng masama ang titig sa kanya na nag-walk out ngayon lang. Doon lang nawala sa hita niya ang palad ni Harry. Lumagok pa to ng alak bago tumayo. Comfort room. Paalam nito pero ang titigay na sa babaeng papalayo. Hindi niya alam kung bakit nadismaya siyang sinundan nito ang babae. Umiwas na lang siya ng tingin at tahimik na uminom. Ngayon lang kita nakita, iha. Gaano na ba kayo katagal ni Harry? 6 na buwan pa lang naman silang hiwalay ni Karil. Baling sa kanya ng gina kanina. Hilaw siyang napangiti. 3 months po, pagsisinungaling niya. Napatango ito. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong muli dahil hindi na niya alam ang isasagot. Nakuha niyang nakaubos ng alak ay hindi na bumalik si Harry. Nahihilo na nga siya nung magpunta sa parking lot para doon ito hintayin. Saktong kapapadala niya ng mensahe sa kapitbahay niyang si Sheila para tignan ng kambal noong mamataan si Harry. Napatuwid siya ng tayo nung makita na itong papalapit. Halatang galit kaya hindi na siya nagtanong. Agad na lang siyang pumasok sa sakyan noong patunugin nito. Maging sa biyahe ay ramdam niya ang galit dito sa hindi malamang dahilan. Madiin na hawak nito sa manibela. Isa lang ang sigurado niya. Nakausap nito si Karil at tsak na nabigo ito lalo't nung pagdating nila sa bahay nito'y kitang-kita niyang bumagsak na luha sa gilid ng mga mata nito. Nahabag siya dito. Sir, go home or if you want you can sleep in one of the guest rooms. Thank you for today, Marian. Pagtataboy nito sa kanya, hindi niya alam kung dahil lang sa kalasingan kaya hindi niya ito maiwan. Naawa siya dito. Agad siyang kumuha ng tissue, lumuhod sa upuan at inabot ang pisngi nito. Pareho pa silang natigilan nung hawakan itong kamay niya. Don't, I'm not weak. Pamimilit nito. Naamoy niyang brandy sa hininga nito at sa malamang ay pareho lang silang may tama ng alak. Napanunok siya nung matitigan ng mga mata nitong dumilim. Baliwala niyang pinunasan muli ang pisngi nito ngunit muli nitong pinigilan ng kamay niya. Sir, if you keep doing that, sa kama tayo babagsak. Umuwi ka bago pa magbagong isip ko at ipinit ka sa kama. Pagbabanta nito. May choice siya, pinapataka siya nito pero ang katawan niya ay ayaw kumilos. Baka dahil lasing siya. Pagbilang ko ng 5, lumabas ka na ng sasakyan. I have no mercy when it comes to bed, kitten. Mabigat na bulong nito. Nanuyo ang lalamunan niya at mas lalong hindi nakakilos. 1. Pagsisimula nito, nagsimula ring mainit nitong palad na umakyat sa hita niya. 2. Get out, kitty. Sobrang paus na sambit na nito habang ang kamay ay nahanap ang garter ng underwear niya. Pero sir, 5. Shit, pagmumura pa dito bago hatakin ang bewang niya.
at siilin siya ng halik. Sino nga kaya ang ama ng kambal na anak ni Marian? Anong buhay ang naghihintay sa kanya kasama ang boss niyang si Harry? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.